Kain! Mga au pair ba is pwedeng maging student? Hi everyone! Happy Friday! Happy weekend sa inyong lahat! It's another vlog, another weekend vlog. In this Maniknik G ang nagbabalik again and again. Well, today is Friday and I think it's, parang 4:30 na ata in the afternoon and I will be making my dinner kasi wala akong pa-dinner ngayon sa bahay. I'm free tonight. So, nagtrabaho ako, kauuwi ko lang. And magpahinga ako ng buwan kasi sobrang pagod ni. So, ayan. Now, I'm thinking kung ano ba yung ano bang lulutuin kong dinner. Ito na lang sigurong salmon kasi matagal na to sa freezer ko. Parang kailangan na siyang i-dispatch siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito sa sa salmon. I-oven ka na lang ba siya? I guess so. I-oven na lang natin. Kasi kapag prito, is super magiging mamoy na naman dito. Mamoy pa naman kapag piniprito, oy. I guess i-oven ko na lang. Ayoko mag-rice. Parang mag-pasta. I guess mag-pasta na lang ako. Papasta tayo tsaka salmon for our dinner tonight. Yes, yun na lang ang gagawin ko, guys. Diba ang lakas? Alam niyo ba guys, dati iniisip ko, sabi ko, makapagluto nga ng baon kapag may school. Eh ngayon naman, ang wonder ko, itong stove ko, kasi ang lakas niya, di ba? I'm scared. I'm scared. Kasi baka rinig hanggang doon sa kwarto ng mga bata, natutulog sila kung gabi ako magluluto ng food. Eh di magigising sila sa tut-tut. But anyway. Kandila tonight, 1, 2, 3, 4. Ewan ko lang kung hindi maalis yung amoy. Pero na-scared lang ako kasi baka mamaya, kasi may smoke detector dito sa kwarto ko, baka mamaya magwang-wang siya, you know? But hopefully not. Parang medyo okay naman yung dinner ko. Chamba-chamba, di ba? Chamba dinner again. Ice, baby. Ang sasakit ng katawan ko ngayon. Kasi bumalik na naman ako sa pag-workout. Kasi alam niyo na, winter na naman. Wala lang, gusto ko lang mag-workout. Yung parang yung pagpapawisan ka ng bonggang-bongga. But anyway, gusto ko sana everyday. Kaso, hindi naman pwedeng everyday. Kasi everyday din ako may trabaho and nakakapagod din yun. So, siguro lang, twice a week or thrice a week. Let's see kung hanggang saan ang kakayanin ng katawan ko. Okay. Sabihin nyo, nag-workout ako pero nagsusoda. Diet soda naman to. 0 sugar. Sarap. Guys, kain! Good morning, everyone! It's Saturday. Nag-ayos ako kasi, as usual, may trabaho tayo.
sobrang tinatamad akong lumabas kasi sobrang lamig na sa labas. And mas pinalamig pa dahil sobrang lakas ng hangin. My God! Alam mo yung parang may bagyo. Kunti na lang masisira yung bintana ko sa sobrang lakas ng hangin. But anyway, kailangan natin itong gawin. We have no choice kundi magtrabaho para sa kinabuhi. And akala ko kahapon matatanggal yung amoy nung niluto kong salmon kagabi. But guess what? Natulog ako na amoy salmon yung place. I guess kailangan ko nang tanggapin na every magluluto ako is magiging maamoy talaga yung face ko. Next week is may pasok ako sa school. Pero parang 3 days lang ata. Monday to Wednesday. Not sure. I guess. But yeah. And after nung vlog ko, may mga nagtatanong, Ate Monique, yung mga au pair ba is pwedeng maging student sa bansa, kung saang bansa sila nag-au pair? Ang masasabi ko is maybe yes, maybe no. Pero pwede pwede ka na maging student. Pero depende kasi sa country kung nasaan ka. Like sa country ko, kaya Bible school ako nakapasok kasi yun lang yung college na nagtuturo ng English, guys. Kung gusto nyo maging student sa Norway or maybe somewhere in Europe. Kapag nag-aral kayo sa mga university, is hindi English yung tinuturo nila. Kung ano yung country na yun yung language na tinuturo nila sa mga university. At ang alam ko, mayroong isang university na English yung tinuturo. Parang yung business school ata. Pero nung nag-apply kasi ako sa mga university, hindi ako doon nag-apply. Kasi for sure, hindi naman ako matatanggap doon. Kasi hindi naman ako graduate din sa Pinas. And guys, sobrang mahal ang tuition fee doon. As in, grabe. Compare mo sa tuition ko ngayon. My God, parang aabutin ata ng per year is parang mga almost 100,000 kroner. So, saan ko pupulutin yun? Kung papasok ka sa university, mag-aaral ka, dapat marunong ka ng language nila. So, in my case, is hindi ako nag-aaral ng language nila kasi nung pumunta ako dito is kakatapos lang ng corona. And ayoko naman mag-aral online. And kasi feeling ko boring ako and wala akong matututunan doon. And yun. So, sa school namin is separate yung mga Norwegians. Tapos, separate din yung international. Kasi kapag Norwegian lang yung tinuturo. Kapag international, English naman yung tinuturo. So, doon kami sa international students. Nung bago nga ako mag-student, yung host ko dito, parang ang dami nilang inisip na plano para mas makapag-stay pa ako dito ng matagal. Yung tatay ko, sabi niya, kung pwede daw ba ako mag-aral uli ng high school para ma-fulfill ko lang din yung kailangan ng university para makapasok ako sa university. Pero the thing is, kung mag-aaral ako ng high school dito is kailangan ko rin ng Norwegian language. Yung level ng Norwegian language kasi sa high school, Norwegian lang din yung tinuturo. May recommend ako pero I'm not sure. Pero for me, I think it's a good decision kung yun yung gagawin mo. Like, kung au pair ka sa Germany, mag-aral ka ng language. Kasi meron silang tinatawag na Ausbildung. Sabi ng kapatid ko, kasi sa Germany siya nakatira. Meron silang certain level ng German language. And kapag napasa mo yun, is pwede ka mag-aral ng 3 years course or bachelor course. And after nun, pwede ka na magtrabaho sa Germany, I guess. That's the best. Kung gusto nyo may patutunguhan yung pag-aaral nyo. Kasi ang alam ko, mag-aaral ka and yung pag-aaral dun is libre. Search nyo na lang, guys. Basta sa Germany siya. But yung tuition din dito, guys, sobrang mahal. Lalo na kung ikaw yung mag-provide ng tuition fees mo. And sa school ko ngayon, as in, kasi sa simula last year, nagmahal na yung tuition fee. As in, parang naging 3 times. And kung mag-i-student ka ngayon dito sa Norway, is parang, my God, gagapang ka na lang. As in, sobrang mahal ng tuition fee. Buti ako nakaabot pa ako dun sa old na curriculum na
kaya pa naman bayaran yung tuition fee. Pero ngayon is as in sobrang mahal talaga siya. Parang yung buong itatrabaho mo sa tuition na lang, parang kulang pa. Kulang pa yung sahod mo kahit siguro mag 2 times, 3 times, hanggang 4 na part-time ka pa is hindi ka kayanin. And yeah. And pwede ka din naman mag-work dito, but the thing is, yun na nga, ang pinaka-importante talaga is yung language. Dapat alam mo yung language nila. And kung graduate ka naman, at least, I think, medyo mas malaki yung opportunity mo makapag-work dito kung graduate ka sa Pinas. But the thing is, dapat yung tinapos mo na course sa Pinas, is dapat yung trabaho mo dito is related dun sa course na tinapos mo. Hindi ka basta-basta makakapasok sa trabaho kung hindi naman related yung course mo dun sa trabaho mo ngayon. Pinaka-importante talaga is the language. Dapat alam mo. And guys, huwag yun akong gayahin. Hindi ako marunong ng language nila. Last year, yung nanay ko is though kaya naman nila akong pag-aralin din ng Norwegian language. As in, nag-offer na sila sa akin. But the thing is, ang dami nangyari sa life ko. Last year, this past few months, na I don't know, hindi ko na alam kung anong gusto kong gawin sa life ko. And nahiya din naman ako sa kanila kasi kung mag-aaral ako ng language and kung hindi ko rin naman alam kung makakapag-stay pa ako dito or what, is parang masasayang lang yung ibabayad nila sa pag-aaral ko ng language. And mahal din yung tuition ng language dito. And ayoko naman na sila yung magbayad. And parang wala din namang mangyayari after, diba? And nagkataon din na yung nanay ko is nawala siya ng trabaho and ayoko naman maging pabigat sa kanila. So ayan guys, kung gusto niyo kung au pair ka, gusto niyo maging student, guys, doon na kayo kung saan may patutunguhan yung pag-aaral niyo, diba? And yeah, I think this is okay na. Oh, ang lamig! Oh my God! It's freezing cold. At hindi naman masyado malamig. Pero dahil sobrang mahangin, mas lalong lumamig. Tada, ito ako sa shortcut dumaan. Oh my God. Bakit sobrang mahangin? Uy. Why? Lamig. Norway pa more. And super cloudy today. Siguro sa mga susunod na araw, mag-i-snow na. Kasi parang sobrang aga ng... ang lamig. Parang feeling ko ang aga lumamig ngayon. Yung hangin is parang may bagyo. Pag sure ba, uy? Hi! Lamig! Guys, kasi sabi ko pala kanina na baka mag-snow na. Tingnan nyo. Nag-i-snow na siya. Pero very, very light. Hindi masyadong makapal. Kita nyo? Ayan, no? Well, anyway. Pauwi na ako na. Katapos lang ng ating trabaho. And pauwi na mi. Hindi ko alam kung dadaan ako ng grocery store. Or ano ba? Or magtipid tayo this weekend. Let's see. My God. Buti tama yung jacket na sinuot ko today. Under the heat, I'm half awake. I've been up on yesterday. Malakas ang snow. Hindi na siya konti.
guys. Palakas na siya ng palakas. And mahangin! God! Kaya today, Monique. Guys, kung gusto niyo lang yung snow, ayan o. Wetty. Start na naman ng mabasa-basa. Ay, dami sasakyan. Start na naman ng mabasa-basang panahon. Habi nga ni Malu, wetty. Woke up at noon, I'm in a day. We'll keep on pushing anyways. I don't know where I'm going. 2 days, one big commotion. I'm being carried by the wake. So hold me like an ocean. I need your soothing motion. Please help me take the pain away. Mahal ang plastic ko for No way to change our yesterday. No way to change our yesterday. Stayed in both. Hi, people! Kadarating ko lang ng bahay at nagpalit na rin ako ng damit kasi hindi nakaka-pretty yung weather sa labas. Grabe. Sabi ka na eh, mag-snow na. And yeah, medyo makapal na din yung snow ngayon. And yung hangin guys, as in sobrang lakas pa din. My God. Parang may bagyo. And may natuklasan ako. May ilaw dito. Tingnan nyo. Tada! Ayun o, yung ilaw na yan. Akala ko, si Rasha, hindi pala, na-on pala siya. Kaso, yung on button is andun sa taas. So, kailangan ko pang umakyat para i-on lang siya. God. But anyway, at least nadagdagan yung lights natin sa kitchen. Napadaan na naman ako sa grocery store. Pero konti lang naman yung binili ko. Hindi tayo nabudol for today. Yung mga kailangan ko lang. And, konti lang din yung nagastos ko. Diba? Siguro mga I guess 188, almost 200 kroner. Hindi na masama. So, ang mga pinabili natin today is Kosho, chocolate milk. Diba? Meron tayong chocolate milk. And, ano ba ito? Ito, ayun. Chocolate pudding. And, ako naman. School. I'm not sure kung tama ba yung basa natin. Schools. Basta ayun. Dalawa. And, nabili din ako ng salami. Kasi ubos na yung salami ko. And, chips. Hindi ko alam kung bakit bumili ako ng chips. Eh, may chips pa naman ako dito. So lang. And tinapay. Bet ko tong tinapay na to kasi may chia seed siya. And masarap din siya. Alas 4 na pala. And yeah, but tonight, hindi ako magluluto ng ng bonggang dinner tonight dahil pagpapahingahin ko yung place ko. Okay, sabihin niyo lang maarte ako, pero parang naiintindihan ko yung mga puting na yun. Bakit ayaw nila nang masyadong maamay sa bahay. Though okay lang naman. Pero, yan. Wala akong magagawa. And meron pa akong leftover from last night na pasta. And magpipizza na lang ako kasi may pizza din ako dyan sa freezer na nabili ko nung kailan ba? Nung Wednesday. Nabili ko siya ng naka-sale kasi 3 for 100. So, bumili ako ng 3. Yun na lang yung dinner ko tonight. And bukas na ako magluluto ng dinner naman.
tanghali. Late ako nagising today kasi kapag Sunday, hindi ako nag-a-alarm. Kasi Monday to Saturday, lagi naka-alarm yung phone ko and maaga ako nagigising. So Sunday is pahinga sa alarm natin. And nakapag-workout na din ako ng very light. 30 minutes workout at home lang naman. Nakakulot ako kasi nag-experiment ako sa buhok ko kasi diba, ang tagal kong naging short hair. And hindi ko alam kung paano mag-style na ng mahabang buhok. Naaasar ako. Hindi ko alam kung anong bagay sa akin. So, ayan. Kulot-kulot tayo. Nakalimutan ko na mag-style ng mahabang buhok. Kaya lagi nakataas lang yung buhok ko kasi hindi ko alam kung paano style yung buhok ko. Yun lang yung pinakamadali. So, ayan. Let's see. Akala ko kahapon is hindi magtatagal yung snow. And parang, guys, medyo makapal yung snow sa labas. Hindi naman yung bonggang-bonggang makapal. Parang hindi lang tumitigil yung snow. And, my God, bakit? Ang aga naman ng winter. Tingnan niyo sa window ko. Ayan, nakikita nyo? Nag-i-snow and medyo makapal yung snow sa labas. Wala ko pa namang lumabas ngayon. Sabi ko maglalakad-lakad ako sa Oslo City. Bababa ako ng bundok. Pero parang nag-stay na lang ako sa bahay. Ang lamig. Namin yung tapat ng bahay namin. Nakakagawa na siya ng snow. Gumagawa siya ng snowman. Bakit ang aga naman ng winter? Ina-expect ko kasi last year. Parang middle ng November or end ng November. Nag-snow na. Pero ngayon, guys, October pa lang. Bakit? Excited. Ngayon ako magluluto ng dinner. At dahil may pasok ako tomorrow sa school, is ako na yung nag-offer na magluluto ng lunch namin. Akala mo naman kung anong lulutuin for lunch, no? Kasi may chicken ako dyan ulit. Kasi nahiya na ako kila Pao. Kasi lagi silang may dalang pagkain. So, it's time for me naman na magluto. Ang gagawin ko lang naman ay chicken oil. Oven lang. Akala nila kung ano lulutuin ko. Pero chicken again. Kasi last time nagdala din ako ng ulam. Dala ko yung chicken ulit. Alam niyo yung chicken na lagi kong niluluto. Yung ino-oven ko lang yung chicken wings. Yun yung dadalhin ko ulit. Magulat sila. Chicken na naman. Uy. Bakit? At least may ulam tayo. Kailangan namin magdala ng mga baon. Kailangan namin magluto ng baon. At para hindi na kami kumain sa labas. You know? Kasi hindi naman kami mayaman. Feeling lang. Feeling may pera. Kasi ng mga naharaang months or weeks, as in sa labas talaga kami guys nagla-lunch. Sa restaurant pa. Italian restaurant. Nagsusushi, ramen for lunch. O diba? Alam mo naman, may pambili talaga. Minsan, iniiwasan kong kumain ng rice sa tanghali. Kasi kapag sa school, kasi kapag dinner kasi dito sa bahay, parang nawawalan na akong ng gana kumain ng dinner kapag kumakain ako ng rice sa tanghali. Parang nasanay na yung tiyan ko. Pero tomorrow is mag-rice kami. Ako kasi Monday naman yun. So, ang food namin pag Monday is vegetarian. So, hindi siya masyadong nakakabusog. So, okay lang na mag-rice ako sa tanghali. Diba? Perfect. It's 4:30 in the afternoon night. Guys, natulog lang ako maghapon. Natulog pa ako. Okay, gawa na ako ng dinner ko. Ang dinner ko tonight is mag-oven tayo ng chicken wings. And yun na din yung ibabaon ko for tomorrow kasi madami kasi yun.
Nakakaantok ang weather. Ang sarap matulog. Magluluto ako ng rice tonight. Dadamihan ko na kasi ako din yung magdadala ng rice bukas, o diba? For the tipid tayo ngayon. Magugulat sila bukas. Akala nila kung anong niluto kong ulam. Ito guys. Chicken again. Ayan, that's our lunch for tomorrow. Ayan, chicken, mango salad, at yung rice. Kasya naman siguro sa amin yung tatlo, I guess. Kain, guys!